Mga kaibigan at mga kababayan, ako po ay inyong samahan sa aking paglalakbay. At aking ipapakilala sa inyo si Lola Ligaya na isang katutubong dumagat. Nakita ko siya na abala sa kanyang ginagawa. Sa aking pag-uusisa, siya daw ay nagdudulang ng ginto, na ang ibig sabihin ay pangunguha ng ginto dito sa ilog. At nang aking tanungin kung anong oras siya nagsimula, ang sabi niya pagsikat pa lang ng araw ay nagsimula na siya sa kanyang pagdudulang ng ginto. Sa aking pag-uusisa, tinanong ko si Lola Ligaya kung totoo ito at gaano karami ang kanyang nakukuha. Sabi niya, totoo daw ito dahil ito raw ay kanyang hanap buhay mula nang siya ay magkaisip at minana pa niya sa kanyang mga ninuno. Sa katunayan, ito raw ay binebenta sa bayan sa halagang 750 pesos kada guhit. Kanya itong iniipon sa loob ng isang linggo. Si ate naman ay kanya ng apu-apuhan at natuto na rin magdulang ng ginto. Alam nyo ba mga kababayan at mga kaibigan, si ate ay 8 buwan na buntis? Eto na naman po tayo, nagbabalik po dito sa mga katutubong dumagat. Dito po sa may parteng Norsagaray. Ito pong ginagawa nila ay isa po sa mga hanap buhay nila, yung tinatawag na pagdudulang o paghahawi ng ginto. Gamit po ang bilog na kahoy na may butas po sa gitna at pinapaikot-ikot po ni Lola yung buhangin para ma-separate po yung ginto. Ayan po siya. Siguro Lola, kung pinagsama-sama natin yung nakuha nyo. Ang yumaman yung bumili sa inyo eh. Ala, ano ito Lola? Di ba ito ginto? Hindi. Hindi. Siguro mga 2 gatang. Wala kanina. 2 gatang na. Naku po. Ibig sabihin yung 2 gatang yung salop. Kilo na ayun. Kilo na. Si ate, naglalangoy. Ayun yung 2, si ate, isang buntis. Ang laki nung nakuha niya ding ginto. Dahil buntis siya, swerte. Ayun si ate, magpapakaswerte daw eh. Ayan, swerte si ate. Ayun na, si Lola. Naku, may, ano yung pera nakuha nyo? Ayan, may pera silang nakuha pero hindi siya ginto. Pero ginto na rin ito kung ibibili natin, no? Ayan. Ayan, mga kababayan. Parang gold rush, no? Ayan. Yung baon ng nyog, yung ginagamit ni Lola na panghakot ng buhangin, tapos nilalagay po dito. Ayan, makikita nyo po ay puro bato po siya. Hindi mo po maaaninag po yung ginto habang nandito po yung mga bato. So makikita lang natin yung ginto dito pagka nahawi na ni Lola. Si Lola po ay hindi niya alam kung anong edad. Pero sabi ng mga apo niya at mga anak niya, mahigit 80-year-old na po siya. Ayan, makikita nyo dito mga kababayan, hindi natin makita yung ginto. Pero pag sila na po yung naghawi ng mga bato at buhangin, nakikita nila yung kulay ng ginto. So yung ginto pala, pag nasa ilalim po ay kumikislap na pag nakatapat po yung araw, so naaaninag po nila. Kaya meron po silang salamin na pangkuha para protection rin sa mata. So hindi ko sukat akalain mga kababayan na ganito pala yung simpleng pagmimina na ginagamitan lang po ng kamay. Na hindi kailangan ng makinarya.
Ito po yung mga small miners na tinatawag. Hindi gaya po sa Baguio, diyan sa part ng Cordillera na malaking kumpanya ng pagmimina ng ginto. Kasi ang ginto sa Pilipinas ay malaki pa rin ang nakukuha po. Lalo sa Siargao, diyan sa parte ng Cordillera region, napakarami. Dito din pala sa parte ng Bulacan, meron. Sa ilog lang makakakuha ka na. Ganyan din po sa sa parte ng Baguio, sa mga ilog, meron pong nakukuha. Ay, may umiiyak. Nag-aaway. Tinatakot po. Tinatakot? Tagalog. Sige, ayan! Ayan, hinahawi na naman ni Lola. Paikot-ikot po hanggang mabawasan po yung buhangin. At ang matira na lang yung kumikislap na ginto. Sana Lola, huwag pasukin po ng mga sakim na mga kapitalista yung pagmimina dito, O sana higpitan lalo. Sana kayo lang po para hindi masira yung ilog. Di ba Lola? Pagkatabas nga niya mga punong kahoy, ayaw pa puputol. Kaya trabaho ng mga lalaki dito. Magbantay. Tinatabas nila yung mga puno. Oo. Ayan. Para malinis. Tingnan po natin Lola kung may ginto na naman kayo nakuha dito. Ayan. Dahan-dahan na pinapaikot ni Lola. Ayan. Ayan. Ito sa ibang kagod na ngayon. Yun. Ito. Lang mga nyo Ito naman nila. Ayan. Ibang kagod. Ang ginto. Kuya dito. Ibang kagod na ano rin. Okay. Kasama ni Lola yung apo niya dito. Wala pa Lola. Hindi pa swerte ni Lola. Pero kanina malaki yung nakuha niya Baka magdudulang din ang bintis. Din. Buntis ka rin ate. Buntis ka din. Hindi, kala ko buntis si ate. Isa lang po yung buntis. Lola, di ba sabi nyo dati merong nakakuha ng malaking ginto? Ang nangyari, naguluhan. Nalilito pagka malaking nakukuha, Nalilito sila. Nasisiyak. Nasasyak, tapos nagkakasakit. Yun po yung kanilang paniniwala mga kababayan. Pagka malaki masyado yung nakuhang ginto, nagkakaroon po ng ng culture shock. Parang hindi po nila alam yung gagawin nila dahil sobrang laki at sobrang laki ng presyo. Yun po yung inaano nila. Kahit maliit lang daw pero kontento naman daw sila. Kahit hindi na daw sila makakuha ng malaki. Kasi nga nagkakaroon sila ng shockwave sa katawan. Hindi natin ma-explain mga kababayan kung ano po yan. Yan si ate. Yan sila. Sa kabila ate, na-try nyo na te? Doon? Dito lang lagi kayo? O tignan nyo mga kababayan, pag nahukay na, lumilinaw agad po yung tubig. Kasi mababaw lang po kasi yung hinuhukay nila dito. Parang nililinis lang nila yung pinakailalim. After, ibabalik po yung nakuhang mga bato or buhangin sa ilalim ng tubig. Gaya ni Lola, sumisid na naman siya. Ayan si Lola, talagang
Dahan-dahan niyang hinahawi yung mga buhangin sa loob. Ayun, meron. Nakakuha si Lola na naman, oh. Ito yung Lola. Ayan, mga kababayan, meron na namang ginto, oh. Ate. Ayan, swerte si Lola ngayon. Nakakailan na siya, nakakatatlo na siyang ginto. Ayan, makikita nyo, ang dami na po siya, oh. Ayan. Paano pala pag isang pinggan na nakuha nyo? Mayaman na po pag isa ng plato. Grabe yun. Hindi rin po maipon kasi nga po gawa po yung wala po kaya po pambaan yung mga Oo. Ayun pala yung dahilan nyo. Kailangan maibenta din agad para may pangbili ng pagkain o kaya pang-alawan sa mga bata. Ayan mga kababayan ha. Nakikita nyo po. Ganyan po katindi yung ginagawa nila dito. Hindi po madali yung pagmimina o pagdudulang. Hindi nila maipon-ipon ng marami kasi nga kailangan din nilang mabuhay. 'Di ba, ate? Yan, ganyan po ginagawa ni ate. Kuminsan po kung kami umaano ng bahay, mga alas 5 na po. Ng hapon. Opo. So ibig sabihin ate, yung buong maghapon, ito po yung oras nyo. Talagang no? Regular na ginagawa nyo o regular basis po araw-araw, no? Kaya paano pag isang ganito ito? Paano pag ito, isang ginto po ito, malaki na ito? Grama na po yun. Grabe, laki siguro, no? Pipray ko tayo, makakuha ka ng maraming ganyan. Kaya doon lang ka madinay. Eh si ate, tahimik, parang malaki na yung nakuha Yan po ay swerte yan. Swertehan, ano? Opo. Ang bigat buhat ka. Opo ay hindi na sila swerte. Ayan, ito po, pabilog po ng kahoy. Parang sombrero. Wait lang, kapain natin, baka makaswerte tayo. Wait lang. Wala, hindi ako swerte. Ayan mga kababayan Ayan mga kababayan. Wala, kuhol ang nakuha ko. Kuhol. Ano yan? Yan si ate. Yan, mga kababayan. Set, ang kamo na uli. Nang lalap dito ang kamo. Yan, kita niyo po sila mga kababayan na. Ayan. Yung mata mo hindi naman nababasa? Nababasa po. Hindi masakit yung mata mo? Hindi po. At least natatakpan nung nung antipara po tawag diyan, no? So yan po yung natin mga kababayan na yung kwento po ng kanilang pagmimina dito. So makikita nyo yung paligid, puro puno. Bawal din silang mamutol ng kahoy. Sa paglilinis pwede, pero yung pangangaso bawal, pagkuha ng mga baboy ramo bawal. Kahit sa mga ibon bawal, no? Ayan, bawal kasi itong area na ito, itong lugar nila dito sa Norsagaray ay protected area, protected forest dito mga kababayan. So yung dito sila lang po yung allowed na magmina sa ilog. Pagka iba na po ay bawal na po sila kasi nga baka mayroong isang araw masira na po yung ilog, baka masira po yung ilog kawawa naman yung sinusuplayan ng yung sinusuplayan ng ng ilog na ito sa Metro Manila pa. Ayan, may dala po si ate na na bakal.